Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman at responsibilidad ng bawat Pilipino na pangalagaan ito. Ang mga tourism sites ay iilan lamang sa mga lugar na dapat ingatan at pangalagaan upang mapreserba ang ganda at buhay nito para sa susunod na henerasyon. Bilang mga destinasyong pinupuntahan ng iba't ibang tao ay hindi maiiwasan ang basurang naiipon sa mga lugar na ito. Isang importanteng hakbang sa pagpreserba ng mga ecotourism sites ay ang pagkakaroon ng maayos na proseso ng pagtapon ng basura. Ito ang tinatawag nating Solid Waste Management System. Ang Solid Waste Management ay tumutukoy sa proseso ng maayos na pag-aasikaso at pamamahala sa mga basura. Dito pumapasok ang pag-segregate ng basura, ang wastong pagproseso ng basura ayon sa klase, at ang pag-imbak nito sa mga wastong pasilidad. Bago pa man makapagpatupad ng Solid Waste Management System, importanteng maintindihan ang iba't ibang klase ng basura upang maayos na masunod ang paghiwa-hiwalay nito. Una ay ang biodegradable waste o ang napubulok na basura. Ito ay ang mga basurang kadalasang nagmumula sa kusina o bakuran. Halimbawa dito ay mga balat ng prutas at gulay, mga tuyong dahon at damo, mga sirang pagkain at mga buto ng hayop o isda. Mayroon ding mga napubulok na basura na maaring ma-recycle, tulad ng tuyong papel, karton at dyaryo. Ang recyclables ay ang mga basurang maaari pang magamit muli o iyong mga basurang pwedeng iproseso upang gawing panibagong gamit. Ang pangalawa ay ang non-biodegradable waste o ang mga hindi nabubulok na basura. Sapagkat maraming basura ang napapaloob sa kategoryang ito, hatiin natin ito sa tatlong klase: ang recyclables, residual wastes, at special wastes. Ang halimbawa ng recyclables ay ang mga bote, plastic, bakal, lata, aluminum, at gulong. Ang sumunod na klase ay ang residual wastes. Ito ay mga basurang hindi nabubulok at hindi rin maaring magamit muli. Kinakailangan itong maitapon o maproseso ng maayos sa mga akdang pasilidad o landfill. Halimbawa, mga plastic sachets ng shampoo o ng chicherya, mga upos ng sigarilyo, gamit na diapers, styrofoam, gamit na tissue, straw at foil. Ang huling klase ay ang special wastes. Ito ay ang mga basurang hindi nabubulok, ngunit kinakailangan ng espesyal na proseso o treatment upang masigurong hindi magdudulot ng panganib. Kasama rito ang mga toxic waste o mga nakalalaso na basura tulad ng mga galing sa ospital. Kasama rin ang mga baterya at electronic waste o mga depektibong appliances, cellphone, computers at mga parte nito. Saan nga ba napupunta ang ating basura? Marapat na maintindihan din natin kung ano ang nangyayari sa basura at kung ano ang tamang proseso sa pag-ayos nito. Ang Materials Recovery Facility o MRF ay ang takdang pasilidad sa isang lugar o komunidad kung saan pansamantalang iniimbak ang mga basura bago sila kolektahin o dalhin sa kani-kanilang pasilidad o landfill. Ang mga recyclable wastes ay maaaring ibenta sa mga junk shops. Binibili nila ang mga bagay tulad ng bote, plastic, metal, papel at mga electronic wastes. Maliban sa responsableng pagtapon ng basura, isa ding paraan upang kumita ng konting pera ang pagbibenta ng recyclables sa junk shops. Ang mga basura namang wala ng pakinabang o hindi na maaring i-recycle ay napupunta sa mga landfill. Ito ay ang mga tinakdang lugar ng local government kung saan iniimbak ang mga basura ng komunidad. Ang pagpapatupad ng Solid Waste Management Program sa ating mga komunidad ay ang paghikayat ng responsableng pagtapon ng ating mga basura at ang pag-iwas sa pag-imbak nito sa mga landfill. Kung kaya tatalakayin din natin ang mga alternatibong paraan sa pagproseso o pagbawas ng mga basura. Una na rito ang composting.
Ang composting ay ang proseso ng pagbubulok ng mga biodegradable o nabubulok na basura upang maging fertilizer o pataba para sa mga tanim. Maraming benepisyo ang paggawa ng sariling compost at una na rito ang pagbawas ng basurang itinatapon sa landfill. Ang compost din ay nagsisilbing natural na pataba para sa mga tanim at hindi nakakailanganin pa ng mga synthetic fertilizer. Likas din itong napapaganda ang mga lupa at nagsisilbing soil conditioner. Paano naman ang mga hindi nabubulok na basura? Ano nga ba ang mga paraan upang mabawasan ang mga ito? Tandaan lagi ang 3 R's: reduce, reuse, at recycle. Reduce ay ang pagbawas sa paggamit ng mga produktong alam nating hindi mare-recycle. Halimbawa ang pag-iwas sa mga disposable plastic cups at gumamit na lang ng baso o paper cups. Pati na rin ang pag-iwas sa bottled drinks kung maaari namang gumamit na lang ng reusable tumblers. Reuse ay ang paghahanap ng iba't ibang paraan upang magamit muli ang mga bagay na kadalasan itinatapon na lamang. Halimbawa ang paggamit uli sa mga sandbag at plastic bag imbes na itapon ito. Ang paggamit muli ng mga bayong o sako sa ibang paraan tulad ng mga lalagyan ng recyclables. Ang huli ay ang pag-recycle o ang paghahanap ng ibang gamit para sa mga hindi nabubulok na basura imbes na itapon ito. Dito maaring lumabas ang pagiging malikhain natin sa pag-iisip ng gamit para sa basura. Isang halimbawa ay ang paggamit ng malalaking plastic bottle bilang paso ng mga halaman. Responsibilidad natin bilang parte ng isang komunidad na pangalagaan ang ating lugar at ang mga likas na yaman na napapaloob dito. Ang mga ecotourism sites ay hindi lamang nabuo upang magbigay kabuhayan sa mga tao. Ngunit ito ay isang likas yaman na dapat pangalagaan at panatilihing malinis upang mapreserba para sa mga turista at sa mga taong nakatira dito. Yummy! Oh, princess, lumabas ka na. At baka dito ka pa sa loob dumumi. Halika na. Okay, ma'am. Hi. Oh, pinagkala ka naman ng amo mo. Inggit ka lang. Whitey! Uy, princess! Ang sexy mo ngayon ah. Eh kasi naman, 2 araw na akong hindi kumakain. Ay, ganun ba? Oh, nasa na si Blackie at yung cute mong anak? Di mo pa pala nababalitaan. Ang isang gabi, habang naglalakad yung dalawa, napagtripan sila ng mga manginginom sa kanto. Walang awa nilang pinaghahampas si na Blackie at Brownie ng dos. Tapos kinatay sila at ginawang pulutan. Mag-isa na lang ako ngayon. Whitey, I'm so sorry to hear that. Minsan, nakakalimutan ko kung gaano kahirap ang buhay niyo dito sa kalye. Whitey, bakit nila tayo hinuhuli? Hoy, saan nyo kami dadalhin? Pakawalan nyo kami. Magagalit ma'am ko pag hindi ako umuwi sa bahay. Maawa na kayo sa amin. Manong! Pakawalan nyo ako. Asa na bang aso na yun? Princess! Perwisyo talaga ang aso na to! Princess!